Developer Ribbon tab. Developer Ribbon tab ay isang specialized toolbar na nagbibigay ng mga advanced feature at tool para sa paggawa natin ng custom solution at pagpapalawak ng task o gawain sa Excel. Ito ay makikita sa ilang Microsoft applications natin gaya ng Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Visio, Project, at InfoPad. By default, ito ay nasa hidden mode, pero maaari mo itong i-activate para ikaw ay maka-access pa sa ibang mga powerful features ni Excel, gaya ng VBA macros, mga interactive controls gaya ng ActiveX controls at form controls, at pag-import-export ng XML. Ang mga developers at advanced users natin ng Excel ay karaniwang gumagamit ng Developer tab para mas mahaba ang functionality ni Excel na maaari makapag-process ng complex spreadsheet natin to transform data, automate repetitive tasks, at integrate sa ibang applications o databases. Now, pag-usapan naman natin kung paano natin i-display ang Developer Ribbon tab. Dito, makikita natin sa ating ribbon na wala ang ating developer. Meron tayong dalawang options para gawin ito. Una, pumunta tayo sa File. Tapos, i-click natin ang Options sa pinakababang parte ng ating screen. At lalabas ang Excel Options dialog box. Click natin ang Customize Ribbon. Dito, makikita natin ang dalawang list natin. Dito, makikita natin sa right list natin ang Customize the Ribbon. Dito makikita natin ang lahat ng ating tabs available sa ating ribbon. Mapapansin natin na ang ating developer ay naka-uncheck. Kaya ang gagawin lang natin ay i-click ang checkbox nito. Kung gusto mo naman i-move ang ating Developer Ribbon tab, i-click mo lang itong spin button na ito para to move up or move down. Then pag okay na tayo sa position, click OK. Ang isa pang way para i-activate ito ay punta lang tayo sa ating Ribbon tab. Right-click anywhere. Then, choose natin ang Customize the Ribbon. Then, i-click lang natin ulit ang ating Developer Ribbon tab. Then, press OK. Now, simulan naman natin i-explore ang ating Developer Ribbon tab. Ito ay nahati sa 4 na grupo. Meron tayong Code, Add-ins, Controls, at XML. Sa ating Visual Basic, once click, ito ay mag-o-open ng isa pang screen natin na tinatawag na Visual Basic Editor o madalas na tinatawag na Visual Basic Environment. Maaari mo din ito ma-open using ang ating keyboard shortcut na Alt F11. Ito ang environment na gagamitin natin para makapag-interact sa ating worksheets, modify ng mga properties, makapag-insert ng user form, module, class module, makakagawa tayo ng ating macro at madami pang iba. Ito ang magiging sentro ng ating topic sa ating VBA Masterclass. Para i-close naman ito, i-click lang natin ang X button o press mo lang uli yung Alt F11 para bumalik sa ating spreadsheet. Dito naman sa macros, makikita mo lahat ng available macros na meron tayo sa ating workbook. Maaari mo din itong i-open using ating keyboard shortcut na Alt F8. Record macro.
Itong feature na ito ay ang mag-initiate ng recording ng ating macro. Maaari kang makapag-record ng lahat ng actions na pinerform mo sa iyong worksheet, tapos pwede mo itong i-save para kung meron kang gagawin ulit na actions sa iyong worksheet na kapareho ng ginawa mo sa ni-record mo, ay pwede mo na ito magamit. We'll actually discuss this more in detail sa mga susunod na tutorial. Habang naka-record ka, ay pwede mo i-activate ang relative reference or absolute reference. Dito, makikita mo ang kaibahan ng treatment nito sa pag-reference sa ating range. Para naman sa ating macro security, tandaan na ang macro ay mga small programs in Visual Basic for applications, ngunit may mga malicious macros din na pwede maka-harm sa iyong system if inallow mo sa macro settings mo to run without restrictions. Kaya maigi na maging mapanuri sa mga macros na pwede mo lang i-run sa iyong computer. Ang mga security levels na meron tayo ay disable VBA macros without notification, disable VBA macros with notification, disable VBA macros except digitally signed macros, enable VBA macros. This is not recommended. Potentially dangerous code can run. Maaari din na i-check ang ating protected view. Dito, mape-prevent mo yung macro execution natin kapag inopen mo ang isang macro-enabled file from unknown sources sa kadahilanang ito ay ma-open lang sa protected view mode. Kaya maigi na bisitahin itong section na ito para mas makasiguro tayo na safe ang ating system sa mga harmful at malicious programs na gawa ng VBA. Ang add-in sa Excel ay ginagamit para magkaroon ng extra features, functionalities, at commands sa iyong workbook. Yung mga default add-ins ay hindi available immediately sa Excel. Kaya kung kailangan mo ito, kailangan mong mag-install nito at i-activate para magamit. May mga add-ins na mabibili mo sa Office Store gaya ng mini calendar at date picker, project plan, at madami pang iba. Meron din tayong mga built-in add-ins natin na kasama sa ating Microsoft package. Gaya ng Analysis Toolpack, Analysis Toolpack VBA, Eurocurrency, Tools, at Solver add-ins. Para naman sa Component Object Model o tinatawag na COM or COM add-ins natin, meron tayong Acrobat PDF Maker Office COM add-in, Inquire, Microsoft Data Streamer for Excel, Microsoft Power Map for Excel, at Microsoft Power Pivot for Excel. Para naman sa ating interactive controls, meron tayong dalawang klase ng controls. Ito ay form controls at ActiveX controls.
Ito ay halos similar pagdating sa itsura, ngunit ang ActiveX controls ay mas ginagamit sa paggawa ng advanced at mas flexible na design sa paggawa ng Excel VBA applications. Dahil pwede mo ito haluan ng coding at hindi katulad ng form controls na mas simple at basic lang ang pwedeng magawa. Meron tayong 11 na different types of controls na makikita natin sa ating developer tab. Meron tayong checkbox, command button, combo box, image control, label, list box, option button, scroll bar, spin button, text box, at toggle button. I-discuss natin ang ilan dito sa ating susunod na video para malaman natin kung saan ba natin siya maganda gamitin or kung paano. Design mode. Ito ay ginagamit naman kung kailangan natin i-modify ang ating mga form controls, properties at during debugging. By enabling this, masisigurado natin na walang magra-run na program sa ating macro-enable file, especially yung mga worksheet events natin. Dito, di mo na kailangan maghintay pa para matapos ang changes sa form mo or sa worksheet bago ka makapag-edit. Pwede mo din palitan ang ilang properties mo dito sa properties command natin sa developer ribbon tab gaya ng display page breaks, display right to left, at madami pang iba. Kung gusto mo naman mag-hide ng isang worksheet na hindi makikita ng iba, may isang way tayo using yung properties sa VBA. So, i-click lang natin itong worksheet na gusto mong i-hide. Then, punta ka sa properties window or press F4 lang. Then, makikita mo sa pinakababa, visible. I-change lang natin to from visible to very hidden. And then makikita mo na hindi na mag-appear ang ating worksheet na hinide. Isa ding way para makapunta tayo sa ating Visual Basic Editor ay i-click natin ang View Code dito sa Controls Group. Now, subukan naman natin kung paano natin i-open si XML sa VBA. So dito, meron tayong sample XML file na pinangalanan natin na books.xml. Punta tayo sa ating Developer Ribbon tab at i-click natin ang source. Click natin XML Maps at sunod naman ang ating Add button. I-select na din natin ang ating XML file at i-click lang natin Open. Then makikita na natin dito sa ating list ang ating XML. Tapos i-click lang natin OK. Once na may pasok na nating XML sa ating workbook, maaari na tayong mag-open ng isa pang sheet para dito natin ilagay ang ating table. I-click lang natin ang ating header na catalog, then drag lang natin ito papunta sa ating worksheet. Makikita na natin ang structure ng ating table using XML. Then para makita natin yung mga records na meron tayo sa ating XML, punta lang tayo sa Data Ribbon tab, then click lang natin Refresh All. Ito na ang ating imported na XML file gamit ang feature na meron tayo sa Developer Ribbon tab para kumonek sa ating XML file using Excel.